everyone, good evening po sa ating lahat. Narito naman si Len para sa ating ika-187th day na ating share na devotion video. And today is the birthday of your lingkod. Ayan ang inyong lingkod. And ayan, wala na po tayong fabulous na naging celebration kaya sa mga naging celebration natin sa Hong Kong. But ayan, sabi ko nga, ang isa sa dapat ipagpasalamat is that hindi tayo pinapabayaan ni Lord sa ating pang-araw-araw na buhay. Nakakasama natin ang ating pamilya and we just wanted to have peace, love, forgiveness, and harmony sa bawat ating mga kapamilya na nakakasalamuhan natin sa bawat araw. Gayun din sa lahat ng tao na ating nakakausap, nakaka-encounter, diba, ay magkaroon tayo ng great purpose sa kanilang buhay. So, bago po ang lahat, huwag po natin kakalimutan ang magpasalamat sa ating Panginoon and salamat po sa lahat ng mga bumati, nagpaabot ng mga pagbati at mga nag-share ng kanilang mga blessings para sa ating kaarawan or kahit before pa man ang ating kaarawan. Truly, that God will bless you abundantly and ang Diyos na ang magsusukli sa inyong kabutihang loob na pagbibigay ng tulong, mga pinansyal, at emotional and spiritual para sa inyong lingkod. So, let us all pray. Ama ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na ito kami, Panginoon. Muli, nagpapasalamat, pinadakila ang inyong pangalan, Panginoon. Salamat sa panibagong buhay, Panginoon, sa panibagong taon na ipinagkaloob niyo sa akin sa hininga at kalakasan na napagtagumpayan ng buong araw na ito, Panginoon. Tunay nga na hindi nasusukat sa mga selebrasyon, Panginoon, ang pagdiriwang ng isang kaarawan, Panginoon, kundi laging i-dedicate ang aming buhay para mapaglingkuran kayo, para magkaroon ng kaayusan sa aming mga pamilya, Panginoon, at mapagtagumpayan, Panginoon, ng buong araw na puno ng lakas at mga activity na nakakatulong sa amin upang mas mapaunlad ang aming buhay at ang aming mga pinagkakakitaan, Panginoon. Kayo po ang siyang magpala sa lahat ng mga tao, Panginoon, na nagpaabot ng kanilang mga tulong, Panginoon. Ito man ay lingid, Panginoon, sapagkat nais nila, Panginoon, na magamit ang kanilang buhay bilang source of blessings, Panginoon, sa inyong lingkod, Panginoon. Kaya dalangin ko po ang kaayusan, pag-iingat niyo sa kanila, sa kanilang mga trabaho, Panginoon, sa kanilang mga pamilya, at kayo na po ang siyang magsukli sa kanilang kabutihan ginagawa para sa akin at sa aking pamilya, Panginoon. At dalangin ko po sa gagawin namin pag-aaral ng mga salita, Panginoon, kayo ang mataas, kayo ang madakila, at hindi ang aking sarili ang makita na kalbalatian o galing ng mga tao, kundi sa inyo lamang po, Panginoon. Ngayon din, alam namin na kayo ang may kakayahang makapagpabago sa isang tao, Panginoon. Gano'n man ito katigas ang ulo, gano'n man ito kasama, Panginoon. Ngunit sa inyo, Panginoon, lahat ay posible. Kaya pinagkakatiwala po namin ang inyong pagkilos at ng banal na espiritu upang hipuin ang puso, isip at espiritu ng bawat makakapakinig o makakabasa ng devotion na ito, Panginoon. At pasalamat po kami ng panghabang buhay sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus sa krus, Panginoon, na pag-alay ng kanyang buhay, ng kanyang dugo upang matubos kami sa aming mga kasalanan. Ganyan din po, Panginoon, dinadalangin din po namin at pinasasalamatan ng banal na espiritu na siyang lumulukob sa amin upang ang aming magawa ay ayon lamang sa inyong kalooban na kapagpapasaya sa inyo at isang masamyong handog sa inyong kaharian. Sa inyo po ang papuri at pasasalamat. This we pray in the Jesus Christ. Amen. So, narito po tayo sa Lucas 21:14. Sabi dito, ipagpasya ninyo na huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili. Message, dagdag pa ni Jesus na dapat daw na pagpasyahan daw natin na huwag mabahala kung paano ipagtatanggol ang ating sarili laban sa mga kalaban o umuusig sa atin. Application, kapag daw tayo ay nagpasya na sundin ang Diyos at si Jesus, hindi maginhawa ang buhay. Pero hindi tayo mababahala kung paano natin ipagtatanggol ang ating sarili laban sa mga kalaban at umuusig sa atin. Dahil mapanghahawakan natin ang mga pangako ng Diyos na hindi niya tayo iwan ni pababayaan lang. Hindi madali ang paglakad at pagsunod. May mga balakid gaya ng oposisyon at mga mang-uusig sa atin. Maaaring din na gusto ang mga sinasabi o ginagawa mo. O di kaya ay maaari silang mainggit sa iyo at gawan ka ng masama. Pero dahil nakakasiguro ka sa pagmamahal at pag-iingat sa iyo ng Diyos, ay kaya mong malagpasan anuman ang kaharapin mo.
Sa bawat pagtatagumpay ay nananatili kang matatag at mas matibay kaysa dati o noong una. Makamit mo man o hindi ang maganda at maginhawang buhay dito sa mundo, alam mong may lugar ka sa kaharian ng Diyos. So, purihin ang pagkabasa ng salita na mabuting balita ng ating Panginoon. So, di ba, yun nga, sabi, pag, di ba, pag binabaptize tayo o naitutubog tayo sa tubig, bilang isang public declaration ng ating pananampalataya at pagtanggap sa ating Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas, kinakanta madalas ang I have decided to follow Jesus, no turning back. So, sa buhay natin, di ba, kapag ba ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoon, ang ginagawa mo ba ay kapag dumanas ka ba ng mga pagsubok sa buhay, sasabihin mo ba, ay ayoko na, suko na ako, hindi ko na mapapanatiling matibay yung pananalig at pananampalataya ako sa Panginoon, suko na ako. Diba? Ganyan kadalasan ang sasabihin ng isang tao, lalo kapag humarap siya sa mga pagsubok o problema sa buhay. Diba? Pero kung iisipin natin na, di ba sinabi nga dito na nagpasya tayo na sumunod sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Yesus, kaya hindi na tayo pwedeng turn back, di ba? Yung kumbaga tatalikuran natin ang ating Panginoon, bagkus patuloy tayong lalakad kahit magkasugat-sugat man tayo, mahirapan man tayo, parang susuot man tayo sa butas ng karayom, pero alam natin na sa dulo ng pagtitiis at pagtitiyaga natin na yun, naroon ang kaginhawaan, naroon ang gantimpala ng ating Panginoon na buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian at makakasama natin ang lahat ng mga banal, lahat ng mga sumunod sa ating Panginoong Yesus at pinili na maging disciple niya at gawin ang Great Commission to go therefore and make disciple of all nations, di ba? So, pinangahawakan ng bawat isa sa atin na anumang problema, anumang mga stress o mga alalahanin ng ating pagdaanan, kahit ang persecution o pag-uusig sa atin, mga sa tingin ay sila ay mga banal na, sa tingin sila ay sobrang malinis na at wala na silang kapintasan at hindi ina-accept na ang tunay na naglinis sa atin ay walang iba kundi ang dugo lamang ng ating Panginoong Hesus. Na kung hindi dahil sa ginawang sakripisyo na yun ng ating Panginoong Hesus, di sana ay wala tayo ngayon dito sa mundo at hindi natin nalalasap ang kalayaan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay. So, rest assured tayo, di ba, na ano na pagdaanan, okay lang yan, maging maginhawa man ako, o mayaman, o mapera dito sa mundong ito, o hindi. Patuloy pa rin ako na magtitiwala at magpapasalamat sa ating Panginoon. Pero syempre, kadalasan ninangad ng bawat isa sa atin na maging matagumpay sa buhay. Diba, hanggat maaari, magkamit ng mga kayamanan, diba, ng mga ari-arian dito sa mundo. Pero kaya nga sinabing ari-arian dahil hindi natin yan pag-aari or hindi yan sa atin ng panghabang panahon o panghabang buhay. Ang ating mga pamilya, ang ating pera, ang ating mga alahas, ang ating bahay, lupa, kotse, at ano pa man na yung mga napundar dito sa mundo ito. Tandaan natin na ang lifespan ng tao ay meron lamang specific na hangganan, di ba? At pag sinabi na ng Panginoon na oras na para isulit o ibalik natin sa mundo ito ang ating mga nakamit at maaari gusto mo ipamahagi mo kung ikaw ay may mga naging pamilya, may mga naging anak o apo, di ba? Pero kung halimbawa ay simple lang ang naging buhay mo, di ba? Ang baunin mo lamang ay ang mabuting pangalan mo at ang mabuting pakikisama mo sa mga tao. Para sa gayon, kung sakali man nalisanin mo ang mundong ito at ikaw yung magpaalam dito, ay mabubuti ang masasabi sa inyo ng mga tao na itong taong to, naging dahilan siya para ako ay magtagumpay, itong taong to, tinulungan ako nito ng mga panahon na walang-wala ako, itong taong ito ay imbes na ang ipakita sa akin ay pagganti sa kasamaan na ginawa ko sa kanya, ang mas ginawa niya ay kung ano ang mabuti at yun ay ang alagaan ako, patawarin ako, unawain ako sa aking mga shortcomings, unawain ako sa aking mga pagbabago-bago ng ugali. Minsan, halimbawa, may mga mood swing ka, or minsan talagang lumalabas sa'yo yung pagiging magagalitin mo, or mabilis kang magalit, mabilis kang mapikon, di ba, na umaabot sa mga pagkakataon na ikaw ay posibleng makasakit ng iyong kapwa, di ba, or ng iyong mga mahal sa buhay. And, ayan, makikita mo na lang kapag it's all been done na, di ba?
Pero sabi nga, as long as nabubuhay pa tayo, binigyan tayo ng pag-asa ng ating Panginoon upang mangarap, upang tuparin ang mga nais nating makamit sa buhay o di kaya ay magtagumpay. Ayan, kung ikaw ay gustong maging mayaman, gustong maging ma-impluensya, gustong maging makapangyarihan, di ba? Kailangan lahat ng bagay ay pinagsusumikapan natin. We put an effort into it. Kaya nga sabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi tayo pwedeng maghintay lang o umasa na pagkakalooban tayo ng ating Panginoon ng hinihiling natin na yun. Ngunit kung kaya naman natin na pagtrabahuan ito or may gawin tayo para sa gayon ay makamit natin yung pinapangarap natin. Hindi lang para sa atin, kundi para sa ministry, para sa pamilya, para sa community, para sa bansa, ay i-push lamang natin. Hihingan natin ng gabay ng ating Panginoon nang sa gayon ay maging matagumpay ang lahat ng ating mga iniisip o binabalak. Diba? Sabi nga, ang tao ang nagbabalak pero ang Diyos ang nagpapatupad. Kung ito ay walang gabay ng ating Panginoon at hindi niya pinapatnubayan, ay hindi ito mangyayari at magaganap. Pero kung ito ay naayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, walang makakapigil o walang magiging balakin upang makamit mo o maabot mo yung pinapangarap na buhay na walang hanggan at kaligtasan, hindi lang sa iyo at pati sa iyong mga pamilya, mga kakilala, kaibigan, at lahat na maaari mong masakop gamit ang iyong social media or ang iyong physical o personal na pakikipag-usap sa ating kapwa, di ba? So, hindi natin kailangan mga problema kung paano natin ipagtatanggol ang ating sarili dahil sabi nga, revenge is for the Lord, di ba? Hayaan natin na ang Diyos ang magiganti para sa atin, ngunit walang partisipasyon dapat ng ating paggamit ng dahas, paggamit ng masasamang mga salita o nakakasakit na mga salita, kundi mga salita na pa-boost ng self-confidence, ng what you call this, ng boldness ng isang tao, at courage para sa gayon kung sino man na makilala niya o makausap ay kaya niyang ibahagi ang ebanghelyo ng ating Panginoon at maging disipulo ito ng Panginoon, maakay sa liwanag at manatili sa kadiliman o sa maling landas. So, nawa po yung natutunan kayo sa ating sharing ng devotion video, and let us all close into prayer. Ang nang Diyos na makapangyarihan sa tayo po kami, Panginoon, nagpapasalamat muli sa inyong mga salita, Panginoon, namin na pagbulay-bulayan. Tunay nga po, Panginoon, na hindi kami dapat mabahala sa anong mga bagay sapagkat kung ang mga halaman, kung ang mga ibon ay pinoprovide nyo ang kanilang mga pangailangan, Panginoon, kami pa kaya na inyong mga pinakamamahal na mga tao, Panginoon. At sabi nyo nga, nang likay inyong tao, ito inyong kawangis, Panginoon. Ibig sabihin, there is godly attitude, Panginoon, na nasa bawat isa sa amin, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay kaya namin ipagyabang, kaya namin ideklara sa buong mundo, Panginoon, na kayo ang aming pinaglilingkuran, sinasamba, pinupuri at pinadakila sa aming buhay. Hindi po, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat, Panginoon, ng mga may problema sa pinansyal, Panginoon, ito man ay utang, ito man ay sa trabaho, ito man ay sa negosyo, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na kayo ang may kakayahan, Panginoon. You have all the power, Panginoon, para ipagkaloob sa bawat isa sa amin kung ano man ang aming kinakailangan. Hindi po, Panginoon, sa aming sinisimulang negosyo, Panginoon, na kayang siyang magpala upang ito ay lalong higit, Panginoon, at tangkilikin na aming kapwa, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay hindi na mahirapan ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon, kung paano ang gagawing paraan upang kumita, upang maging fruitful, upang mag-harvest ng maraming mga ani, Panginoon, hindi lamang dito, kundi pati sa inyong kaharian, Panginoon. We pray also, Lord God, sa mga nagbabalak o nagpaplano, Panginoon, na magpatayo ng mga bahay sambahan, hospital, paaralan, Panginoon, ay kayo po ang may kakayahan, Panginoon, na ipagkaloob ito sa bawat isa, Panginoon. Kami lamang po ay nagpapaubaya maging instrumento ng pagpapalagid ng inyong kaharian dito sa mundo. Kaya din po, Panginoon, dinadalangin din po namin ang mga tao, Panginoon, na kailangan ng kagalingan, Panginoon, sa kanilang mga sakit at karamdaman, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kayo ang may kakayahan na magpagaling sa anumang malala o hindi malubhang mga karamdaman, Panginoon. Ito man ay sakit na physical, Panginoon, spiritual or emotional, Panginoon, ay kayo po ang may kakayang magpagaling, Panginoon, at walang imposible sa inyo. Sa isang iglap ay kayang-kaya niyong pagalingin ang kahit sino, Panginoon. O kung ang paggaling nito, Panginoon, ay matatagalan, Panginoon, ay kayo pa rin po ang kalooban mo noon siyang masusunod. Hindi po, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon,
ang lahat, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, na pakikisalamuha namin sa aming kapwa ay naway magkaroon ng kaayusan, Panginoon, at maging harmonious ang aming pakikisama, Panginoon. Let there be peace in each and every one of us at huwag pag-aaway-away o pagkakagulo-gulo o kapahamakan ng bawat isa, Panginoon. Ngunit, lagi naman po, Panginoon, na magagawa namin ay hindi kinasasayang ninyo, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, dinadalangin namin lahat ng mga misyonero, mga pastors, priest, evangelist, Panginoon, preacher, Panginoon, at lahat, Panginoon, ng mga nagagamit, Panginoon, kahit ordinaryong tao sa pagpapalawig o pagpapahayag ng inyong ebanghelyo sa lahat ng lugar, Panginoon, ay alam po namin, Panginoon, na kayo ang siyang magpo-provide sa kanila, sa kanilang pamilya, at sa mga gagamitin mga sasakyan na paghipapawid, pang dagat, Panginoon, o pang lupa, Panginoon, kayo ang siyang magpapala upang makarating sila sa bawat destinasyon sa iba't ibang panig man ng mundo, Panginoon. Ganyan din, we pray for all the body of Christ, Panginoon, lahat ng mga iglesia, Panginoon, ng mga churches, Panginoon, na ibinabalita at pinapayag sa bawat taong tungkol sa salvation na pinagkakalab ninyo ng libro, Panginoon, at ng bugtong na anak na si Jesus. Ay alam namin, Panginoon, na kayo po ang siyang magpapatupad o magpapangyari ng anumang plano o balaki ng bawat isa, Panginoon. And also, Lord God, we pray for different country, lahat ng mga bansa, Panginoon, hindi ang Pilipinas, Panginoon, ang China, Panginoon, ang Israel, Panginoon, that there will be peace, Panginoon, South Korea, at North Korea, Panginoon, at lahat ng mga bansa, Panginoon, na nakakaroon ng pag-aaway-away o gera, Panginoon. Alam namin na hindi matutupad o mangyayari, Panginoon, ang mga bagay ninyo sapagkat ginagabayan at pinoprotektahan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa anumang mararanasan namin. Kaya din po, Panginoon, dinadalangin po, Panginoon, ang lahat ng may sakit at karamdaman, Panginoon, na lahat we cast it out, Panginoon, in the name of your Son, Jesus Christ, Panginoon, and tinatapakan namin ang anumang mga sumpa, Panginoon, na maaring ibato sa amin ng mga kaaway, Panginoon. Alam namin, Panginoon, that we are 100% secure, Panginoon, sa inyong kaharian at sa inyong piling, Panginoon. Kaya ang pananatili namin dito sa mundo ay pansamantala lamang po, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, inyong bansang Israel na mas marami pa, Panginoon, ng magiging mga Kristiyano, Panginoon, at ang kanilang pagiging Hudyo, Panginoon, ay maaring malimutan ng nila hanggat maaari. O di kaya naman, Panginoon, ay unti-unting mababawas sa bawat araw, Panginoon, sapagkat walang ibang daan patungo sa kaligtasan kundi sa inyo lamang po, Panginoon. Ikaw siyang mataas, mapapurihan sa aming buhay, Panginoon. At muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng butong ng anak na si Jesus. Amen. At ano pa man po mga secret petition ng bawat isa, Panginoon, kayo na po siyang nakababatid, Panginoon. Maging ang iniisip na aming isip, Panginoon, at tinitibok na aming puso at damdamin ay nababatid niyo na, Panginoon. Kaya alam namin na nag-i-intercede na ang banal na Espiritu paakyat sa inyo, Panginoon, upang ibalita at ipahatid ang aming mga panalangin. Ngayong alam din namin, Panginoon, na sa aming isang panalangin, kahit ito man ay pabulong, Panginoon, ay rinig na rinig ninyo, Panginoon, at kagalakan ninyo, Panginoon, ito pa rin, sapagkat ito ay ang aming paglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng anumang kakayahan, talento, time, Panginoon, or treasure, ay aming maipagkakaloob sa inyo ng buong Panginoon. Kayo po ang mataas at mapapurihan sa aming buhay. Is your friend and Father Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.